Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya ay sambahin." Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay naglumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. Pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, "Sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkakasulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel." Na magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas sa lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, "Kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin." At sila pagkarinig sa hari ay nagsiyao ng kanilang lakad. At narito ang bituing kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsiparoon sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyang at mira. At palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes, ay nagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Na makaalis nga sila ay narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay puksain." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang pag-uusapan natin sa gabing ito, ang tema ng pangangaral ay ang paghahanap sa hari. Sa kasaysayan ng daigdig, ang pagnanais sa kapangyarihan ay nagdulot ng napakaraming pagtataksil at pagpaslang. Sinaunang kaharian ng Roma, si Julius Caesar, ay pinagtulungan ng mga senador. Siya ay pinatay mismo ng kanyang mga kasama na dati niyang pinagkakatiwalaan. Subalit sila ay natakot sa kanya na siya ay baka maging diktador. At sila ay nainggit sa kanya. Sa mga kaharian, sa sinaunang panahon na may mga hari at may mga reyna, maraming hari ang pinatalsik at pinatay nila kahit ang kanilang sariling mga kamag-anak upang maagaw ang trono. Maging sa kaharian ng silangan, ang dugo ng hari ay madalas dumadaloy sa loob mismo ng palasyo. Hindi dahil sa may digmaan sa labas, kung hindi dahil sa nag-aagawan sila ng kapangyarihan sa loob. Dito sa Pilipinas, kahit barangay lang ang labanan, ang mga tumatakbong kapitan nagkakapatayan. Minsan hindi sa paraan ng literal na pagpatay, kasama na dyan ang mudslinging, character assassination, at marami pang hindi maayos na pamamaraan ng pakikipaglaban sa politika.
Kaya nga ang politika, bagamat ito'y kailangan sa gobyerno, hindi mo maalis sa iyong kaisipan na ang politika ay isang maduming bagay. Lalo na marami diyan na hindi nandyan para maglingkod. Marami diyan ay nandyan para magkaroon ng pwesto, magkaroon ng pangalan, magkaroon ng pera. Naalala natin na itong for the last 10 years, hindi ko mabanggit yung eksaktong year, na may magkalabang pamilya sa Mindanao na yung lahat ng kalaban nila, minasakir nila kasama ng lahat ng media at binaon ng mga sasakyan. Sa ganitong pangyayari, nagpapakita ito ng mga taong ayaw magpasuko, ayaw magpasakop. Mga takot. Takot mawala ng trono, takot mawala ng kontrol, takot mawala ng karangalan, takot na may dumating na tao na mas karapat-dapat kaysa sa kanila. Sapagkat kapag pinalitan sila ng malinis na tao, lahat ng kanilang anomalya lilitaw. Sapagkat hindi tayo mag-uusap ngayon tungkol sa politika, mag-uusap tayo tungkol kay Herodes. Sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, may isang hari na tulad nito, si King Herod the Great. Si Herodes ay isang hari ng mga Hudyo simula 37 BC hanggang 4 BC. Siya ay anak ni Antipater. Hindi na importante yan, pero kailangan nating maintindihan na si Herodes ay anak ng isang Edomean. Hindi siya Hudyo, pero naging hari siya ng mga Hudyo. Sapagkat siya ay nakipag-alyansa sa mga Romano. Sa Roman Empire, ang pinakamalakas na imperyo ng panahon na yon. Dahil nakatulong siya, nung balik ang kaayusan sa Judea, tumulong siya na yung mga nag-aaklas ng mga Hudyo na ayaw magpasakop, ay napasakop nila, ginawa siyang hari. Pero sa katotohanan, para siyang mas puppet na hari ng emperador ng Roma. Bilang pinuno, si Herodes ay isang mahusay na politiko at tagapagtayo. Ayon sa kasaysayan, marami siyang pinatayong gusali. Ang Caesarea Maritima, pinatayo yan ni Herodes para kay Augustus Caesar o Tiberius Caesar. Pinalawak niya ang templo sa Jerusalem na ayon sa sinaunang historiador na si Josephus ay isa sa mga magandang building ng kanilang panahon na animoy kapag tinamaan ng araw ang templo sa Jerusalem ay para ka nakikitang nag-aapoy na bundok. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang templo sa Jerusalem ay ginagawa, natapos yan 67 o 66 AD para masira noong 70 AD. Maigsi lang, si Herodes ang nagpatayo ng templo. Kahit hindi siya Hudyo, pinatayo niya ang templo ng mga Hudyo para ang mga Hudyo ay magtiwala sa kanya at lalong mapatatag ang kanyang pamumuno. Ang proyektong ito ang nagdala ng maraming kayamanan at kasikatan sa mga Hudyo. Maraming mga Hudyo na nakatira sa malayo ay talagang umuuwi pa sa Jerusalem upang kanilang masaksihan yung napakagandang templo na pinagawa ni Herodes. Ngunit sa kabila ng kanyang husay sa architecture at sa kanyang tagumpay, si Herodes ay kilala rin sa kanyang kalupitan at sa kanyang paranoia. Takot siya sa pagkawala sa kapangyarihan. At sino man pinaghihinalaan niya na mga agaw ng kanyang trono ay kanyang pinapapatay. Kabilang na rito ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa na si Mariam. So dito nagbukas yung ating kwento sa chapter 2 nang ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes. Yung hari na pinag-uusapan natin, yan yung hari dito. Dalawang bagay, dalawang dibisyon ng exposition sa gabing ito sa ating binasa. Una, ang paghahanap ng mga pantas na lalaki. Pangalawa, ang paghahanap ni Herodes.
Mababasa natin ang paghahanap ng mga pantas na lalaki sa verse 1 up to verse 2. And then tatalon tayo sa verse 9 hanggang verse 11. Sinabi ng binasa natin na mga pantas na lalaking ito ay galing sa silangan. Magtatanong ka, bakit meron silang alam patungkol sa Kristo? Hindi sila mga Hudyo. Hindi sila kalahi ni Kristo sa laman. At bakit may bituin? Kung ito ay isang bagay na importante, meron dapat itong talata sa Lumang Tipan. Sa panahon ni Moises, nang ang mga Israelita ay malapit na makabalik at makapunta sa Kanaan, kinakailangan nilang dumaan sa Moab. Ang Moab ay kaharian sa baba ng Kanaan, sa boundary. Hindi nila nais gerahin ang Moab sapagkat ang Moab ay kamag-anak din ni Abraham. Kung maalala ninyo, ito ay galing sa mga anak ni Lot. Kaya sila'y nagpaalam sa hari na sila'y dadaan. Subalit hindi sila pinagbigyan ng hari, kundi tinawag niya si Balaam na isang propeta para sumpain ang Israel. Imbes na pinadaan niya at ang sabi naman ng Israel, kung anumang aming madadamage sa aming paglalakbay, babayaran namin. Subalit ang haring si Balak ay nagbalak na sumpain ang Israel. Subalit pinalitan ng Diyos ang salita na lumabas sa bibig ni Balaam. Ang iniisip niya sa isumpa ang Israel, pero ang lumalabas sa bibig niya ay pagpapala. At isa sa mga pagpapala dito ay ang hula tungkol sa Mesiyas. Pagbabasa tayo sa Numbers 24 verse 17 para sa reference natin. Lumabas sa bibig nitong si Balaam na propeta, na compromiser, at mahilig sa salapi, na nagpabayad siya para sumpain ang Israel. Ano lumabas sa bibig niya na galing sa banal na Espiritu? Aking nakikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob, at may setro na lilitaw sa Israel, at sasakta ng mga sulok ng Moab, at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. So sinasabi niya na ang hari ay lilitaw sa Juda, lalabas sa Israel, sa Jacob. Sa panahon ng pagkabihag sa Babylonia, napakalaki ng pag-asa ng mga Hudyo sa pagdating ng isang hari na kagaya ni David upang maibalik sa kanila ang kaharian. Maaring ang pag-asang ito ay nahaluan ng iba't ibang klase ng paniniwala. Tandaan natin na mga Israelita, habang sila ay nasa pagkabihag, wala silang gaanong napakinggan na pangangaral. At sa kanilang pakikisalamuha at maraming Israelita ang hindi na rin bumalik sa kanilang lupain. Bagamat umaasa sila na sila ay maililigtas sa panahon ng Mesiyas, maaring naiugnay nila ang mga signs of the times sa pagdating ng Mesiyas. Ang Babylonia ay kilala na lugar ng mga astrologers. Lahat na nakikita nila sa bituin, binibigyan nila ng mensahe. Diyan ang galing ang mga zodiac signs at ang mga horoscope. Na nang bigkasin ng Panginoon ang parusa niya sa Babylonia, hinamon niya ang Babylonia, palabasin niyo ngayon yan, sabihin niyo sa akin, sa lahat ng mga tumitingin sa mga bituin, kung maililigtas nila kayo. So Isaiah 47 verse 13 to 15, sabi ng Panginoon, ikaw ay yamot sa karamihan ng iyong mga payo. Magsitayo ngayon ang mga nanghuhula sa pamamagitan ng langit at ng mga bituin at mga mangingilala na tungkol sa buwan, at siyang magligtas sa iyo sa mga bagay na mangyayari sa iyo. Narito sila ay magiging gaya ng pinagputulan ng trigo, susunugin sila sa apoy, sila hindi makaliligtas sa bangis ng liyab. Hindi babaga na mapagpapainitan o magiging apoy na mauupuan sa harap. Ganito ang mangyayari, ang mga bagay sa iyo na iyong ginawa. Silang nangangalakal sa iyo
mula sa kabinataan ay lalaboy bawat isa ng kanyang sariling lakad, walang magliligtas sa iyo. So nung paparusahan ng Diyos ang Babylonia, sinabi ng Panginoon, kahit ang iyong mga manghuhula na tumitingin sa bituin para makakuha ng mensahe, galit ang Diyos sa mga mangkukulam. Galit ang Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na ang buhay ng tao ay iaasa mo sa mga bagay tungkol sa langit. Ang nais niya na ang ating mga buhay ay nakadepende sa kanyang salita. Sa palagay ko, wala namang Kristiyanong naniniwala sa horoscope o sa mga pamahiin. Darating ang mga kahirapan mo, hindi ka maisasalba ng iyong mga pamahiin. Tanging ang salita lang ng Diyos ang matibay at tiyak na pamamaraan sa pamumuhay. Kung hindi sa mga tao sa sanlibutan, sa atin na mga anak ng Diyos. Hindi na natin masyado ipapaliwanag ang biblikal na implikasyon ng bituin. Kung yung bituin ba yun ay galing sa Diyos o hindi. Labas na yan sa ating pag-uusap ngayon sapagkat tahimik ang Biblia. Maaaring ginamit ng Diyos yung pagtingin ng mga astrologers at dinala sila kay Kristo, hindi natin alam. Subalit ang layunin ng bahaging ito kung bakit kinuwento ni Mateo na may mga pantas na tao na galing sa Babylonia, perhaps sa Babylonia sapagkat galing sa silangan, ay pumunta upang hanapin si Kristo, ay nagpapakita sa kanyang kabuuang mensahe sa Mateo na si Jesucristo na hari sa Israel ay hari din kahit sa ibang lupa, na ang kanyang layunin na ang lahat ng mga bansa ay maging tagasunod niya. Kahit ang taga-ibang lupa ay makikinabang at magtatamasa ng kanyang kaharian kung sila ay maghahanap sa kanila ng buong puso at mananalig sa kanya. Ang paghahanap ng mga pantas na lalaking ito ay may intensyon na sumamba. Maliwanag yan sa verse 2. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya isambahin. Ito ay lalo nating nakita na sila ay seryoso sa kanilang paghahanap. Unay, tignan mo yung hirap ng paglalakbay. Pangalawa, nung kanilang matiyak ang kanilang destinasyon sa verse 10, nagalak sila ng di kawasang kagalakan. Iba ang saya kapag kaseryoso ka sa hinahanap mo. Ang pagdadalawang isip ay nagpapalungkot sa tao. Mahirap maging masaya kapag hindi ka totoo sa sarili mo. Pero nakakita natin na itong mga taong ito, mga pantas na lalaki, naghanap sila at naglakbay sila para hanapin si Kristo na ang intensyon nila ay sumamba sa Kanya. At tandaan nyo, hindi perpekto at hindi tumpak ang kanilang pagkakilala kay Kristo. Hindi nila alam kung saan ipinanganak, samantalang nakasulat yun sa banal na kasulatan. Subalit, dala marahil ng kanilang pagnanais, hinanap nila si Kristo. Ang kanilang paghahanap ay nagtapos sa pagsamba sa Panginoong Jesucristo at paghahandog. Basahin natin sa verse 11. At nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria. Ay nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan, inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamanyang at myrrh. Mga bagay na inihahandog sa hari sa dakong silangan. Gusto ko rin pansinin ninyo na ang sinamba nila sa Jesucristo, hindi si Maria. Sa Tagalog, hindi mo mapapansin yan. Pero kung titignan mo yan sa King James Version o sa kahit anong translation ng English, him yan. They worship him. So hindi sinabing they worship them, both, etc. Ang pagsamba nila ay nakaalay lamang kay Kristo.
Hindi yan in-expand sa ibang talata sa Biblia na si Maria ay dapat sambahin. Wala. Wala kang makikitang turo ng apostoles na si Maria, dapat mo man lang i-celebrate ang birthday ni Maria. Wala. Tinutukoy ko ang mga bagay na ito sapagkat ang mga taong ito naglakbay ng malayo hindi para pumunta doon sa imahe ni Maria, kundi para sambahin si Kristo. Bagamat hindi tumpak pa ang kanilang kaalaman, nagdala sila ng handog, nagdala sila ng alay. At yan ang unang bahagi ng ating exposition, ang paghahanap ng mga pantas na lalaki. Gusto ko ring pansinin ninyo na hindi ito 3 hari. At lalong wala silang pangalan na, anong pangalan nun? Si Melchor, si Gaspar, si Baltasar. Hindi ko alam kung saan nyo nakakuha, pero maliwanag dito. Hindi hari ang pumunta. Diba? Tandaan mo, mahirap para sa mga hari na hanapin si Kristo. Madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa pintuan ng langit at hanapin ang kaharian ng Diyos kaysa sa isang mayaman, o lalo na kung isang hari na maghanap sa kaharian ng Diyos. Karaniwan sa mga hari at mararangal na tao, nagbabayad na lang ng pare o nagbabayad ng pastor. Pero paano ka mapapangaralan kung binabayaran mo yan? Paano ka matututo magpasakop? Kaya nga mga kapatid, sa palagay ko sapat na yung unang bahagi. Tignan naman natin ang paghahanap ni Herodes. Pumalik tayo sa verse 3. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. Kung ang mga taong ito ay naghanap tungkol kay Kristo na may kagalakan, nagtanong sila, natural saan? E di pupunta ka sa bahay ng hari. So pumunta sila kay Herodes, na hari ng mga Hudyo ng panahong yun. Subalit si Herodes ay hindi natuwa. Una, siya ay nagtaka. Nagtaka na may kasamang takot. Yun ang nagulumihanan. Nagtaka sapagkat wala naman siyang ipinanganak na lalaki. Natakot sapagkat merong bata na ipinanganak na hari ng mga Hudyo, maaaring banta yan sa kanyang paghahari. Kapag kumalat sa Jerusalem na ipinanganak na ang lehitimong hari ng mga Hudyo, maaaring mag-alsa ang mga tao at magkaroon ng rebelyon. Tandaan natin, si Herodes ay hindi Hudyo. Siya ay itinalaga lang na hari ng mga Romano. At kahit pa, kapag gumulo ang kanyang kaharian, maaari siyang tanggalin ng mga Romano. Maaari siyang palitan. Kaya nga, kung maalala ninyo sa pangangaral kaninang umaga sa John chapter 11, sila Caiphas at ang mga saserdote, pinipilit nila na sana walang gulo. Mas mabuti na lang na mamatay si Kristo para sa lahat, kaysa lahat tayo rito pumunta ang mga Romano at tapos tayo lahat ay pagpapatayin. Mawawalan tayo ng pwesto, iti-take over nila ang pamahalaan. Kapag nakita ng imperyo ng Roma na hindi na nakakapagbayad ng maayos ng buwis, ang isang probinsya dahil sa kaguluhan, pinapalitan nila ng hari. Kung ikaw si Herodes, ikaw ay matatakot sa ganyang mga kaisipan. Kaya ano ang kanyang ginawa? Kanyang tinanong ang mga pinunong saserdote tungkol sa mga kasulatan. Bakit may mga pinunong saserdote? Sapagkat kasama yan sa status quo, pinayagan ng mga high priest na sila'y sakupin ng Roma sa isang kondisyon na hindi pakikialaman ang templo. At ginawa ng mga Romano at ginawa ni Herodes para ang mga Hudyo ay hindi mag-alsa na mag-alsa, ang high priest ay ginawa rin nilang puppet. Sapagkat hanggat may high priest,
May batas. Hanggat may batas, may templo, may pagsamba, ang mga Hudyo ay kanilang makokontrol. Sa madaling salita, nagagamitan lang sila. Tinanong ni Herodes ang mga pinuno ng mga Hudyo tungkol sa mga kasulatan. Obserbahan natin ito mga kapatid, na sa kabila ng pakikisama niya sa mga Hudyo, hindi talaga siya interesado. Isipin mo kung ikaw ay naghahari simula 37 BC hanggang approximately this time ay 4 BC, 6 to 4 BC. Ang tagal mo na sa Jerusalem, hindi mo alam ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi siya interesado, marahil hindi niya iniintindi. Samantalang ang pag-asa sa Mesiyas ay sentral sa pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya mabasa natin sa verse 6, anong sagot ng mga eskriba. Nang marinig ito ng haring si Herodes ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan ipinanganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea. Sabagat ganito ang pagkakasulat ng propeta, at ikaw Bethlehem na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo ilalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Ang kinote nila ay Micah 5:2. Makikita mo na kahit ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, yung lugar, yung eksaktong panahon ay hinulaan ng mga propeta daang taon bago ipanganak si Kristo. Pansinin din natin, kanyang kinausap ng palihim yung mga pantas na lalaki at pinaalam niya ang kanyang interest na gusto niya ring sumamba sa Panginoong Hesukristo. Verse 7, na magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahon na isinilang ang bituin. Obserbahan natin ang kanyang pakikipagkompromiso. Dahil ang balita ay alam na sa Jerusalem, nagsagawa siya ng public inquiry para matuwa naman ang mga pinunong saserdote at eskriba. Nakikipagkompromiso siya sa kanila dahil sila ay nakikipagkompromiso din kay Herodes para sa kanilang mga personal na interes. Si Herodes ay mananatili sa pwesto kung walang gulo, at ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang pinunong pari sa templo ay mananatili sa pwesto kung walang gulo. Ganyan na namang madalas sa gobyerno, naghihiring lang sila pag alam na ng buong bayan. Ano yung ginawa ni Herodes? Para walang masabi, tinawag niya yung mga pinuno at nagtanong siya ng hayagan. Pero obserbahin nyo rin na hindi niya hayagang ipinaalam sa mga Hudyo ang kanyang pagnanais na sumamba sa haring ipinanganak. Sinabi niya ng lihim sa mga pantas na lalaki. Sapagkat kung sasabihin niya yon na alam ng lahat, edi umamin siya na siya ay tunay na walang karapatan sa trono. At ang mga pinuno ng mga Hudyo ay maaring magrebelde sa kanya. Ganyan ang politika. Mautak. Obserbahan din natin na ang lihim niyang pakikipag-usap sa mga pantas na tao, na siya ang dapat unang makaalam ng lugar ng sanggol, sapagkat mayroon siyang masamang balak. At ang balak na ito ay pinahayag ng Diyos sa verse 30 na binasa natin kay Jose, para makatakas si Kristo, na kanyang sinabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay puksain. Isipin mo, sa sobrang pagkaganid ni Herodes sa kapangyarihan, kahit sanggol na walang kalaban-laban, papatayin niya. At kung babasahin pa natin diretso, sa verse 16, na hindi lang si Jesucristo ang kanyang naging sentro ng persecution, sapagkat hindi nag-report ang mga pantas na lalaki sa kanya,
ang ginawa niya, lahat ng batang lalaki 2 taon pababa ay kanyang pinapatay. Verse 16, na magkagayon nang mapansin ni Herodes na siya ay pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Kaya pala tinanong niya, kailan lumitaw yung bituin? Marahil sumagot, yung mga lalaki, 2 taon po, lumitaw, nakita namin dun. Kaya kami pumunta rito. Bueno, sige, lahat ng batang lalaki na 2 taon gulang, ipapatay. Anong implikasyon sa atin ng mga bagay na ito? Nakontra sa atin ang dalawang paraan ng pagtanggap ng balita. May balita na dumating sa panahon nila, ang hari ay ipinanganak na. 2 paraan tinanggap. Yung isa, naghanap ng may kasiyahan. Yung isa, naguluhan at natakot. 2 paraan ng paghahanap sa Panginoong Jesucristo. Yung isa, may intensyong sumamba. Yung isa, intensyong sirain si Kristo. Dalawang uri ng motibo sa pagsamba. Yung isa para mag-alay ng mga sakripisyo. Isipin mo para sa mga pantas na lalaki, yung aming matagal na paglalakbay, yung pagod ng paglalakbay ay hindi alintana, basta sa dulo nito matagpuan natin ang hari ng mga Hudyo. Samantalang yung isa, gagawin niya ang lahat para masira si Kristo to the point na kahit mga batang walang kamalay-malay, papatayin niya para lang masira niya ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Ang mga pantas na tao ay naghanap bagamat hindi kumpleto ang kanilang kaalaman, gayunpaman, sa isang sinserong paghahanap ay nakita nila ang katotohanan sa dulo at nalubos ang kanilang kagalakan. Isipin mo, nung papunta sa Jerusalem, nagtanong sila kay Herodes, pero pag uwi, anghel na ang naggabay sa kanila. Sapagkat ang matagpuan mo si Kristo ay hindi pwedeng hindi maging life-changing experience. Maaring sa buhay mo, 1 beses mo lang makikita si Kristo. 1 beses kang kakausapin ng Panginoon. Pero hindi pwedeng walang mababago sa buhay mo. Maaring magiging markado ka sa kamatayan dahil tatanggihan mo siya, sapagkat ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. O maaaring mamarkahan ka para sa buhay na wala hanggan, sapagkat ikaw ay nakatagpo sa kanya ng katotohanan. Si Herodes ay naghanap, hindi dahil sa pagnanasang sumamba, hindi dahil sa tuwang-tuwa siya sa mabuting balita. Yan lang ang mabuting balita na hindi palaging nakakatuwa, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Let's face it. Yan lang ang magandang balita lang ng ating Panginoong Jesucristo. Ang magandang balita na hindi maganda para sa lahat. Ano ang magandang balita? Para sa mga tao ngayon, na may isang tsuper nagbalik ng pera na iwan sa taxi, may asong sumasayaw sa Facebook, pampagood vibes. Yan ang mabuting balita sa sanlibutan ngayon. Subalit ang mabuting balita ni Kristo, hindi naman talaga siya mabuti para sa mga taong ayaw sa Panginoong Hesukristo. Takot siya na mawalan sa trono. Takot siya na mawalan ng nasasakupan.
Dahil sa kanyang makasariling intensyon na buo ang pagnanasang sirain ang hari. Kahit makasira siya ng iba, basta maisalba niya ang sarili niya, si Jesucristo ay mapalabas na masama at hindi karapat-dapat. Marami akong babanggitin sa mga bagay nito. Subalit kulang ang panahon. Ang Biblia ay punong-puno ng kwento ng mga taong nagpakitang tao lang sa harapan ng Diyos. Ang Biblia ay punong-puno ng mga taong hindi talaga nagsisi. Subalit ang Biblia rin ay punong-puno ng mga kwento ng mga taong nakatagpo ng buhay kay Kristo. Pero partikular, titingin tayo sa John chapter 6. Mababasa natin na may mga tao rin na naghanap sa Panginoong Hesukristo sa maling paraan, sa maling motibo, sa maling pag-intindi. Sa katunayan, mga kapatid, gusto nilang gawing hari si Kristo. Sa John chapter 6 verse 14 hanggang 15, mababasa natin, nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanlibutan. Isipin mo sa 5 tinapay at 2 isda, kumain ng 5,000. Ang sabi ng mga tao, ito ang tunay na propeta. Ito talaga yung inaantay natin ng Mesiyas. Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y nagsisilapit at siya'y agawin upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. Makikita mo na dahil sila'y kumain ng tinapay at nabusog, gusto nilang agawin si Kristo. Gusto nilang puwersahin si Kristo. Maghari ka sa amin. And then sa chapter 6 verse 25 hanggang 26, at nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabbi, kailan ka dumating dito? Sapagkat sa pagitan ng mga talata, hinanap nila si Kristo ng ilang araw. Hanap sila ng hanap sapagkat sila'y gusto nilang gawing kahari si Kristo sapagkat maraming tinapay at isda si Kristo. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nabusog. Gusto nyo akong gawing hari kasi nabusog kayo. Pag itong hari natin, hindi na tayo magsasaka, hindi na tayo magtatrabaho, makikinig lang tayo sa kanyang aral, at ang kanta ng mga bata, dadami ang tinapay at dadami ang isda. Ang sabi ni Kristo, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Maaaring tinapay ang object na bagay dito sa John chapter 6 sapagkat may himala na ginawa sa unang mga talata. Pero maaaring tumuko yan sa maraming bagay. Na hinahanap natin si Kristo sa maling paraan at sa maling motibo. Sabi ng Panginoon, gumawa ka. Hindi para sa mga pagkaing napapanis. Hindi para sa mga bagay na lumilipas. Kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos. Sa madaling salita, sinasabi ni Kristo, sana hinahanap ninyo ko sapagkat nasa akin ang buhay na walang hanggan. Sana hinanap ninyo ko, sapagkat kung hindi kayo susunod sa aking mga salita, sasabihin ninyo, mamamatay kami kung wala ka. Wala kaming magagawa kung wala ka. Kagaya na sinabi ng mga apostoles, saan kami pupunta?
Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Nang simula nang sumampalataya kami sa iyo, nagkaroon kami ng bagong isip na nagresulta sa bagong gawain. At ang mga bagong gawain ay nagresulta ng mga bagong pagtatagumpay. Pero maraming humahanap kay Kristo para sa mga bagay na panandalian lang. Anong matututunan natin dito? Hindi lahat ng naghahanap sa Panginoong Hesukristo ay nagsisikap para sa eternal na bagay. Hindi lahat na naghahanap sa Panginoong Hesukristo ay nagsisikap para sa mga eternal na bagay, sapagkat naghanap sila. Sumakay sila ng bangka para tumawid. Nang nakita nila si Kristo, sobrang saya nila. Rabbi, kailan ka pa dito? Subalit sinabi ng Panginoon, totoo ang hinahanap ninyo, hindi eternal na bagay. Hindi mo pagdududahan yung pagsisikap ng mga taong ito. Nagsikap din sila. Pero ang motibo nila, panandalian lang. Kagaya ng mga bagay sa panahon natin ngayon na maaari mong gamitin ang relihiyon para makuha mo. Pride, pwede mo makuha yan sa pananampalatayang pinanghahawakan. Kayamanan, relasyon, marami pang iba. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo ay sentro ng pananampalataya. Kaya, hindi lahat na naghahanap sa Panginoong Hesukristo ay nagsisikap para sa mga eternal na bagay. Pangalawa, hindi lahat ng naghahanap sa Panginoong Hesukristo ay gumagawa ng Diyos. Maraming gumagawa ng gawain na hindi talaga naghahanap kay Kristo. At maraming naghahanap kuno kay Kristo na hindi gumagawa ng gawain ng Diyos. Bumasa ka sa verse 28. At sinabi nga nila sa Kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Isipin mo, halos 3 araw ninyong hinanap si Kristo, hindi nyo pala alam kung yung ginagawa nyo ay gawa ng Diyos? Maraming ganyan sa panahon natin, mga kapatid. Sunod ng sunod sa tao, hindi niya alam kung yung ginagawa niya gawa ng Diyos. Panatiko ang tawag dyan, panatisismo, hindi pananampalataya. Hindi lahat na naghahanap sa Panginoong Hesukristo nananampalataya talaga. Ituloy mo sa 29. Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Ang ating karanasan sa simbahang ito ay punong-puno ng mga ilustrasyon na nagpapatunay ng mga implikasyon na ito. Maraming naghahanap kay Kristo na hindi talaga sumasampalataya. Marami naghahanap ng pabor. Bibigyan nyo ng trabaho, kaya sumama sa inyo sa pananampalataya. Pauutangin ninyo. Kaya kunwari, naghanap kay Kristo. At hindi na bago ang mga bagay na yan. At hindi natin maaaring hatulan ng mga ganyang mga tao, subalit binabanggit ang mga bagay na ito upang magkaroon tayo ng pangunawa na hindi basta-basta ang paghahanap sa Diyos. Pag sinabi mong naghahanap ka sa Panginoon, siguraduhin mo yan. Dahil maaring pagmali ang paghahanap mo sa Diyos, yan ang magdadala sa iyo palayo sa Diyos.
Kahit si Apostol Pablo, sinabihan niya si Timoteo, mag-ingat ka sa mga tao na ang tingin sa relihiyon ay pakinabang. Kung kaya't mga kapatid, pangatlong implikasyon, hindi lahat ng naghahanap sa Panginoong Hesukristo ay nakakakita ng dahilan upang magtiwala sa Panginoon. Yung iba dyan, naghanap para manubok. Ituloy natin sa 30. At sinabi nga nila sa kanya, ano ang iyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanan ka namin? Anong ginagawa mo? Isipin mo, 3 araw mong sinundan si Kristo. Nang sinabi sa iyo ni Kristo na magtiwala ka sa Kanya, ito ang sagot mo sa Kanya. Bakit? Ano bang ginawa mo para panampalatayanan kita? Nag-invest ka ng maraming buhay sa ministry, pagdating sa dulo, sasabihin mo, ano bang ginawa ng Diyos para manatili ako sa Diyos? Hindi lahat na naghahanap sa Panginoong Hesukristo ay nakakakita talaga ng dahilan para manatili sa pagtitiwala sa Kanya. Si Judas hindi nakakita ng dahilan para manatili kay Kristo. Sumunod ba si Judas kay Kristo? 3 years, mga kapatid. Pero sa dulo, wala siyang nakitang dahilan kung bakit higit si Kristo sa 30 pirasong pilak. Kagaya ng mga taong ito, nagpagod sila kasusunod kay Kristo. Pero sa dulo, ano bang ginawa mo para manalig kami sa iyo? Samantalang nung una sinasabi nila, ito ang propeta na dumating sa sanlibutan, tara gawin nating hari. Pero na nagsasabi si Kristo ng katotohanan, ito ang aking kaharian, ito ang pagkaing ibinibigay ko, ito ang aking intensyon. Sinabi na nila, ano bang tanda ang ipapakita mo sa amin? Lahat ng pinakita mo, kulang pa yan. Tandaan mo, hindi nalulubos sa Diyos ang isang taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Kahit kailan, hindi ka makukontento sa Panginoon hanggat may pagdududa ka. At huwag mo sabihin pananampalataya ang tawag dyan. Natural sa tao ang manubok. Lahat sinusubukan natin, pero ibahin natin ang Diyos. Kahit tayong mga tao, mayroon tayong likas na pananampalataya, sumasakay tayo sa tricycle na hindi natin tinatanong ang driver kung marunong ba talaga siya. Sumasakay tayo sa jeep at natutulog ka sa jeep, hindi mo sigurado kung yung jeep ba yan maayos ang preno. Sapagkat likas ang mga tao, likas sa tao, ang maniwala sa kapwa-tao. Walang mabubuong gobyerno kung walang pagtitiwala. Kaya bumabagsak ang gobyerno kapag bumabagsak ang pagtitiwala ng mga mamamayan. Kahit ang mga magulang, mahirap maging magulang kapag ang mga anak mo hindi nagtitiwala sa iyo. Kahit anong relasyon, mahirap buuin pag kayong dalawa walang pagtitiwala sa isa't isa. Pero ibahin natin ang relasyon sa Diyos. Ang Diyos ay dapat pagtiwalaan kahit walang ebidensya. Pastor, mahirap yan. Totoo. Alam ko, naiintindihan ko kayo. Kaya nga ang pananampalataya ay gawa ng banal na Espiritu. Yan ang pinagkaiba ng pananampalatayang back-up lang ng siyensya at research. Dito lang yan sa isip. Pero iba ang pananampalatayang back-up ng binagong puso at isip. Nauuwi yan sa karanasan. Nauuwi yan sa pakikisama sa Diyos. Na ang sanlibutan magtataka, simula nung naging Kristiyano ka, lalo kang nahirapan. Pero bakit lalo ka nagtatapat? Ang sagot ko, hindi ko alam. Pero naintindihan ko mabuti ang Diyos sa akin. At matapat ang Panginoon sa akin. Ang sinabi ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. At sinabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, naniniwala ka kasi nakita mo?
Mapalad ang sumasampalataya sa akin kahit hindi nakakita. Ang ganyang pananampalataya, ang biblikal na pananampalataya, maaari yung hinihingi mo kay Kristo, hindi niya ibigay sa'yo. Maaari yung inaasahan mo, mapapala mo sa Kanya, hindi mo mapapala sa Kanya. Kaya nga tinatanggap si Kristo bilang hari. Sapagkat kung ano ang gusto ng hari, yun ang masusunod. Minsan para tayong si Herodes. Ayaw nating ibigay kay Kristo ang kontrol. Kapag binubuklatan na tayo ng Biblia, naguguluhan na ang kalooban natin dahil alam natin marami tayong mga plano na hindi gusto ng Diyos. Kaya minsan hindi tayo nagsasabi ng totoo. Sapagkat alam mo, pag binuklat na ang banal na kasulatan, sa konsyensya mo, kasalanan na ang ginagawa mo. Hindi ka niya napaghahanap kay Kristo. Hindi lang siya tagapagligtas sa kasalanan. Ang sino mang pinatawad sa kasalanan ay nagiging bahagi ng kaharian ng Diyos. Si Kristo ang hari sa kaharian ng Diyos. Kaya nga't ang mga salitang ito ay nakakatisod sa sanlibutan. Na kahit sa John chapter 6 verse 60, ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo nagreklamo sa Kanya. Sabi nila, matigas ang pananalitang ito. Sino makakawinig noon? Chapter 6 verse 60. Matigas ang salitang to. Sipin mo, kung ganito ang tingin natin sa Kristyanismo, paano dadami ang mga young people natin? Paano dadami ang mga adult men? Paano dadami ang mga adult ladies? Ang mga adult ladies sa sanlibutan kung kailan nagsipagtandaan tsaka nagsipaghanap ng sumba. Magpasumba kaya tayo rito para dumami tayo. Pero magsasabi ang mga ngaral, hindi ganyan ang paraan ng Ebanghelyo. Ganito ang Ebanghelyo. Sasabihin ng mga alagad, Pastor, kung ganyan ka mangaral, kung ganyan ka mangaral, sino makikinig dyan? Kaya tayo iniiwanan ng tao, ganyan ka mag-preach eh. At sabi ng Panginoon, huwag kayo magbulong-bulungan sa inyong mga sarili. 61. Datapwat pagkaalam ni Jesus ng kanyang sarili, sa kanyang sarili nagbulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito. Kanyang sinabi, ito bagay nakakapagpatisod sa inyo? Titisod kayo sa mga salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, makita nyo ang katotohanan ng mga ito kung bumukas ang langit bukas at bumalik ang anak ng tao. Makita nyo ang kaluwalhatian ni Kristo. Ano kayo ngayon? Pinagpalit nyo si Kristo dahil sa isang tinapay? Iniwan nyo si Kristo? Kasi sabi nyo wala kayong napala sa Kanya. Paano ngayong gabi bumalik si Kristo? Ano ka? Nagpapakilala kang Kristiyano pero ikinahihiya mo si Kristo, ano ka? Kaya't ipinangangaral sa atin ang Ebanghelyo sa pag-asa na makarating tayo lahat sa dulo. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng naghahanap sa aksyon, naghahanap talaga sa puso. Sapagkat alam mong sabi ng Panginoon, hanapin ninyo ako, matatagpuan nyo ako. Maraming naghahanap kay Kristo, hindi talaga nakakatagpo ng kagaya ng sinabi ni Kristo na ibibigay niya. At doon mo masabi, ibang motibo ng taong to. Matapat si Kristo. May nagsabi, Pastor, paulit-ulit sinusuko ko naman kay Kristo ang lahat ng aking mga kasalanan. Pero bakit pagtayo ko, nandun pa rin? Huwag mong tanungin si Kristo.
Sapagkat sinabi niya, isuko mo sa akin yan. Bibigyan kita ng kapahingahan. Alam mo ba't di ka nagkakaroon ng kapahingahan? Tanungin mo ang sarili mo kung naghahanap ka ba ng totoo kay Kristo. Sapagkat totoo ang Panginoon sa kanyang sinabi, hanapin ninyo ko at inyo ko masusumpungan. Totoo ang Panginoon ng kanyang sinabi, ang aking pamatok ay magaan. At ang sabi, Pastor, bakit ang bigat-bigat ng pamatok ni Kristo? Lumapit naman ako sa Kanya. Nag-aral naman ako sa Kanya, pero bakit mabigat? Pag mong tanungin ang Panginoong Jesucristo, siya'y palaging matapat. Tanungin mo ang sarili mo, anong hinanap mo kay Kristo? Siyang naghahanap ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ganito ba tayo lumapit sa Panginoon? Sige, hahanapin kita, pero etong bagay na to, wag mo itong pakikialaman. Hahanapin kita, sasambahin kita, pero sa bagay na to, wag mo kong pakialaman, Kristo. Sabihin mo sa pastor na kagaya ng sinabi ni Herodes sa mga pantas na lalaki, Pastor, pag nakita mo ang Panginoon, send mo sa akin yung verse. Send mo sa akin yung lesson. Ituro mo sa akin paano maggawin itong mga bagay na to upang ako rin ay makasunod. Pero nung binigyan ka ng verse, di mo ginawa. Patanong-tanong ka pa, Pastor, paano to? Nung tinuruan ka, hindi mo sinunod. Ano pinagkaiba natin kay Herodes? Kaya itong Matthew chapter 2, hindi to basta Christmas story. Marami nagse-celebrate ng Christmas, nag-inom. Samantalang ang ipinanganak ng araw na yan, kung totoo yang December 25, ang ipinanganak ng araw na yan ay tagapagligtas mula sa kasalanan. Hinanap nila si Kristo. Bakit? May Christmas party. Hinanap nila si Kristo sapagkat may exchange gift. At sila'y magpapakawalwal at magpapakabusog hanggang January 1. At pagkatapos ng January 1, mangangako silang mag-gym. See? Kaya Kristo, 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 alam na ng sanlibutan yan. Ituro natin sa kanila na ang daan ay makipot. Na ang pananampalataya ay totoong pananampalataya. Na hindi yan basta mental. Sapagkat kahit ang dyablo sumasampalataya rin. Sabihin ko sa'yo, may mga bagay tayong ayaw natin makita pero hinahanap natin. Bakit? Para maiwasan mo. Tignan mo nga sa labas, bantayan mo nga yung manangingil ng utang. Ba't mo binantayan? Kasi pag dumating siya, magtatago ako. Diba? Hindi lahat ng hinahanap mo gusto mong makita. Meron kang hinahanap, meron kang binabantayan para maiwasan. Sana hindi tayo ganun kay Kristo. Na binabantayan mo ang salita ng Panginoon para makapagtago ka sa Kanya. So anong aplikasyon natin sa mga bagay nito? Colossians 3:1, napakaganda ng pangangaral. Colossians chapter 3 verse 1. Basahin natin. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Sabi ng isang adult man kanina, Pastor, binisita ko yung doon, nakausap ko yung ganun. Ang sabi, nasan si kamusta yung brother na yan? Andun, nakatingin sa kisame. Hindi yan ang sinasabi dyan. At tumunga nga sa kisame. Managinip ng gising. Ang sabi dyan, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Na na nakaupo sa kanan ng Diyos. Anong meron sa taas kung bakit nakaupo si Kristo? Anong ginagawa ni Kristo doon? Siya ay naghahari. Bakit siya umupo doon? Sapagkat ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa Kanya sapagkat siya'y muling nabuhay mula sa mga patay.
Anong ibig sabihin ng talatang yan? Simple lang ang ibig sabihin yan. Mateo 6:33, hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos. Anong meron sa kaharian ng Diyos? Ayun, si Kristo nakaupo, naghahari. At ang kanyang katuwiran. At anong katuwiran? Sabi ni Jesucristo, pag dumating ang banal na Espiritu, kanyang susumbatan ng sanlibutan sa katuwiran, sapagkat siya'y umakyat sa langit. Anong panalangin ng mga apostoles? O Diyos, matupad ang iyong kalooban dito sa lupa na para ito'y natutupad sa langit. Sa madaling salita, hanapin natin ng paghahari ni Kristo na matupad ang kanyang paghahari sa ating buhay. Ang paghahanap ng kaharian ng Diyos. Sabi sa verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Alam mo sa lahat, salitang ilagak, ilagay. Yung mga bagay na makalangit, hindi sinabi dyan na ilagay mo sa isip mo. Ang sabi dyan, yung isip mo, ilagay mo sa langit. Aral tayo ng aral ng Biblia, yung mga talata, nilalagay natin sa utak natin. Pero yung utak mo, nilalagay mo ba sa langit? Sinusurrender mo ba kay Kristo? Ulitin natin yung nakasulat. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Yung pag-iisip mo, ang ilagay mo dun na nangasa itaas. Sapagkat si Jesucristo ay nakaupo sa trono, ialay mo ang pag-iisip mo sa Kanya. At huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Hindi mo ba napapansin? Na mga bagay sa sanlibutan, hindi lang pumapasok sa isip natin, kumokontrol din ang isip natin. Hindi mo namamalayan sa hindi mo paglalagak ng iyong isip sa mga bagay na makalangit, inilalagak mo yan sa mga bagay sa sanlibutan. Hindi ka lang basta nag-i-input. Minsan kahit pumikit ka, yung sistema nakakontrol na sa'yo. Kaya mga kapatid, hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Hanapin natin na pagharian tayo ng Diyos. Magbago tayo ng pag-iisip. Para sa lahat ng bagay, tanungin natin, o Diyos, kalooban mo ba ito? Ito ba ang gusto mo? Ito ba ang gusto mo mangyari sa akin? Ito ba ang kalooban mo? Hindi tayo mababago kung hindi magbabago ang ating pag-iisip. Romans 12:1 and 2. Sa Biblia, pinag-contrast yung karunungan na makadiyos at karunungan na makalangit. Basahin natin sa James. James 3, verse 14 hanggang verse 18. James 3, 14 hanggang 18. 14 hanggang 18. Kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi nauukol sa lupa, sa laman at sa diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pasimplehin natin. Paraphrase natin. Gusto mong malaman kung yung karunungang pumapasok sa isip mo makalangit o makalupa, tignan mo sa resulta. Kapag ka ang karunungang nagpapatakbo ng isip mo ay dito sa lupa at makalaman at makadyablo, ang resulta niyan, lagi kang mainggit. Paninibugho. Hindi ka tuturuan ng karunungan ng Diyos maging inggitero. Laging ang epekto ng lahat ng nakikita mo, inggit, inggit, inggit. Pero doon ka magtataka,
inggit ang ginagawa, maraming tao, inggit ang ginagawang motivation sa buhay. Ganyan na sa libutan. At ano sunod sa inggit? Pagkakampi-kampi. Away. Gulo. Masamang gawain. Kaya mga kapatid, ilagak natin ang ating pag-iisip kay Kristo. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At ang bunga ng katuwiran ay nagtatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. So paano natin hahanapin ang mga bagay na nasa itaas? Dalawa. Una, kailangan ang tao ay ipinanganak na muli. Yan ang una. Siguro meron sa inyo hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko. Pero ganito ang kapanganakang muli. Ikaw na patay sa kasalanan ay mabubuhay sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi niya sa verse 1, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Si Herodes, bakit hindi na nakita na sa kanyang harapan yung kasulatan natutupad na? Bakit? Hindi siya bahagi ng kaharian ng Diyos. Bahagi siya ng sarili niyang kaharian, ng sarili niyang ambisyon. Isipin mo, gaano kaganid sa kapangyarihan na para sa sarili mong pamilya, papatayin mo para sa kapangyarihan? Hindi yan utak ng Diyos. Ang pag-iisip ng mga bagay na makalangit, walang silbi yan sa mga normal na tao na walang buhay, bagong buhay kay Kristo. Verse 3, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Paano tayo binuhay? Pumunta tayo sa chapter 2 at was tayo ng konti. Punta ka sa verse 13. Verse 12, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos. Ipinahahayag ng Ebanghelyo na ang kaligtasan hindi gawa ng tao, kung hindi gawa ng Diyos, paggawa ng Diyos. Ang pinanampalatayanan natin dito, yung ginawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, pagiging makasalanan, hindi tayo kasali sa covenant ng Diyos kay Abraham, ay Kanyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatatawad sa atin ang lahat ng mga kasalanan. Isipin mo, no, ikaw ay na-born again, lahat ng kasalanan mo, kinalimutan na ng Diyos. To the point na ang una mong mararanasan at ang una mong matitikman pagkatapos mong maligtas kapayapaan, na ang kabigatan ng iyong mga kaluluwa ay hindi mo mararamdaman. Alam mo kung bakit? Kasi yung dating ikaw namatay na kasama ni Kristo. Isipin mo, paano ko to ipapaliwanag? Pero yan ang sabi dyan. Kung tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa proseso ng Diyos na ginagawa sa kaligtasan, na ang gagawin niya sa iyo
Aalisin ng Diyos sa iyo yung dating ikaw. Sinong gusto niyan? Subalit magtatagumpay ang gawa ng Diyos. Kaya nga, tayo'y patay na sa dati nating buhay. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat alam mo yan. Alam mo nung ikaw ay Kristiyano, kung ginagawa mo dati, hindi mo na dapat ginagawa ngayon. Alam mo yun. Yung pamumuhay mo dati, hindi mo na dapat ginagawang pamumuhay ngayon. At huwag ka maghahanap ng justification sa Biblia para ilusot yan. Why? Sapagkat ang kaligtasan ay kamatayan sa dati nating buhay. Bagamat naniniwala tayo na meron pa tayong laman na pumipintig-pintig. Ang pakikipaglaban sa laman ay bunga ng bagong buhay mo kay Kristo. Yung pagnanasa na labanan ang gawa ng laman ay resulta ng iyong bagong buhay kay Kristo. Magtataka ka, sapagkat nung wala tayo kay Kristo, ang laman ang nauuna sa atin, ang emosyon ang nauuna sa atin, yung isip natin, minsan di na nga tayo nag-iisip, kung anong pumasok dyan, banat. Pero na naging anak tayo ng Diyos, may pumipigil sa tatlong yan. At yun ang reason kung bakit sinabi sa verse 5, pangalawang bagay na gagawin mo para tumingin ka sa mga bagay at hanapin mo si Kristo ng totoong paghahanap. Verse 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ano yun? Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mahirap tumingin kay Kristo kung iniisip natin na hindi natin seseryosohin ang pakikipaglaban sa pananampalataya. Bakit ka magsisikap tumingin kay Kristo? Bakit? Babalik tayo sa classic na tanong, ano bang napapala mo kay Kristo? Kasi pag nagdasal ka ng pagkain, dilitaw yung pagkain, pagpapala, kahit yung nagtatrabaho na hindi nagdadasal, kumakain at umiinom. Pero alam mo bakit kailangan mong tumingin kay Kristo? Maraming mga bagay sa katawan ko na magdadala sa akin sa impyerno. For if he live in the flesh, he shall die. But if we through the Spirit do mortify the deeds of the body, he shall live. Kristiyano lang ang seseryoso sa isyu ng kasalanan. Kaya ko mabuhay sa isang maghapon na kung pera lang ang pag-uusapan na hindi ko kailangan si Kristo. Bakit? Matagal na nating buhayan nung wala tayo sa Panginoon. Pero pag pinag-usapan natin ang pananatili sa kalooban ng Diyos, ang pag-uusapan natin ang pagsunod sa Panginoon, kung pag-uusapan natin ang pagpapasakop sa Kanyang kaharian, kailangan ko si Kristo. Kailangan ko si Kristo. Kailangan kong tumingin doon sa itaas kung saan si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa huli kong nabasa, bakit siya nakaupo doon? Sapagkat siya'y namamagitan para sa akin. Sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hinihingi ka sa akin ni Satanas para ligligin ka na parang trigo. Pero huwag kang mag-alala. Ipapanalangin kita na ang iyong pananampalataya hindi manghina. Kailangan kong tumingin kay Kristo. Kailangan kong hanapin si Kristo. Hindi para mapanatili ang posisyon ko sa lupa.
o hindi ang posisyon ko sa harapan ng Diyos. Kung magbabago si Kristo kahit isang beses lang, kung magbabago si Kristo, na kahit isang saglit, ang katayuan ko sa harapan ng Diyos magbabago. Sapagkat gusto kong ipaliwanag sa inyo na ang katayuan natin, sa harapan ng Diyos ay nakadepende kay Kristo lang. Ang kaya't sinasabi ng Panginoon, hindi sila maaagaw sa aking kamay. At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila mapapahamak. Ang kadakilaan ng kaligtasan. Na ang patay ay hindi nakakaramdam ng apoy. Kahit ilagay mo yan sa krematorium, hindi yan iiyak at hindi yan papalag. Kaya huwag kang magtaka kung bakit maraming tao hindi sumiseryoso sa issue ng impyerno. May nagsabi pa, pagdating ko sa impyerno, magtatayo ko ng bar. Mag-iinuman kami ni Satanas. Hindi mo naiintindihan sinasabi mo. Pero alam mo, kung talagang buhay ka, higit sa lahat, ikaw ang nakakaintindi niyan. Na nalalaman natin ang pagkatakot sa Panginoon, hinihikayat natin ang mga tao. Isang seminarista ang nagsabi, kung pwede lang sanang magkaroon ng field trip sa impyerno, kahit 5 minutes lang. Kahit 5 minutes lang. Kung pwede lang sanang mag-field trip sa impyerno, kahit 5 minutes lang, hindi na kailangan ganito kahaba ang mga preaching. Hindi na kailangan ng mga seminary na 3 taon, tapos wala rin kwenta yung kakalabasan. Kami nag-seminary, paglabas, nag-tricycle driver. Sabi maglilingkod sa Panginoon, di naglingkod sa Panginoon. Kung nakikita mo lang ang apoy ng impyerno, matatakot ka. Pero sino makakita niyan? Yung patay, di mo makikita yan. Di mo mararamdaman yung apoy na yan. Kasi sinasabi ng Panginoon, kung yung mata mo nakakatisod sa'yo, dukutin mo. Nakikita mo ba yung apoy ng impyerno? Mabuti pang pumunta ka sa langit na isang mata mo. Kaysa pupunta ka doon, katawan at kaluluwa, sa impyerno na 2 mata mo. Ganyang kaseryoso ang pakikipaglaban sa kasalanan. Kaya bakit mo hahanapin si Kristo? Sapagkat siya'y ipinanganak upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Ang mga hari noong una, si Herodes, sasabihin niya, ako ang nagbigay ng katatagan sa lugar na ito, kung kaya't ako ang hari ng mga Hudyo. Ako ang nagpatayo ng templo nyo, ako ang hari ng mga Hudyo. Kayo'y protektado. Hindi tayo pinakikialaman ng Roma, kaya ako ang hari ng mga Hudyo. Pero hindi naman dumating si Kristo para sa mga bagay na yun. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, ako ang nagligtas sa iyo. Ako ang iyong manunubos. Ako ang nagpatawad ng iyong maraming kasalanan. Ako ang nagtuturo sa iyo ng daan na dapat mong lakaran. Ako ang hari ng buhay mo. Kung hindi mo naranasan ang lahat ng iyon kay Kristo, hindi mo siya gagawing hari sa buhay mo. Kaya mga kapatid, sa huling pananalita, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Ipinangangaral natin sa Ebanghelyo na ang Diyos ay nagliligtas. Yung plano niya sa lumang tipan, tinupad niya na 2,000 taon na nakalilipas.
At nagpapatuloy ang katuparan nito hanggang sa ang kahuli-hulihang dapat maligtas ay maliligtas at babalik na ang ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang mensahe ang Ebanghelyo maliban sa pagsisisi at pananampalataya. Madali lang mapansin kung tayo ba'y nagsisi. Hindi ba? Hindi mahirap malaman kung nagsisi ka o hindi. Una, yung bang pananaw mo dati sa Diyos, ganun pa din. Yung pananaw mo ba sa kasalanan, ganun pa din. Kaysa dati. O pangalawa, yung ginagawa mo dati, ginagawa mo pa rin ngayon. Napakasimple. Wala nang Latin-Latin. Napakasimple lang sinasabi ng Ebanghelyo. Magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Yung bang buhay natin dati na tumatakas tayo sa Diyos, ngayon ba nagpapahuli na ba tayo sa Diyos? Hinahayaan mo ba ang Diyos mahuli ka? Ba? Madali rin masabi kung tayo sumasampalataya. Kaya nga tayo binibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok at mga kahirapan. Ikaw na mismo magsabi kung sumasampalataya ka. Kung naniniwala ka talaga sa salita ng Panginoon, ikaw na magsabi. Paano ka nananatili sa kalooban ng Diyos sa gitna ng mga kahirapan? Ikaw na makakapagsabi. Nanampalataya ka ba? Sinabi ng Diyos ganito, ang pananaw mo, naku, madidelikado tayo dyan. O ikaw na magsabi kung may pananampalataya ka. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon, narito na ang paghahari ng Diyos. Hindi pinanganak si Kristo para mag-Christmas lang. Sabi, pinanganak siya 2,000 years ago. For what? Para magkaroon ng makukulay na Christmas light, no? Maganda ang mga bagay na yan. With gifts and carols. Pero namatay si Kristo para palayain tayo sa ating mga kasalanan. Yan ang reason kung bakit siya ipinanganak. Hahanapin mo ba siya? Baka makita mo si Kristo, mahirap lang. Pinanganak sa sabsaban, luluhod ka ba pag nakita mo si Kristo nasa sabsaban lang? O magdadalawang isip ka na ibigay mo yung mga ginto mo. Bibigay ko yung ginto, sabsaban lang naman higaan niya. Tandaan mo ang karangalan ni Kristo. Wala sa lugar kung nasaan siya. Maging tayo ay may mga kayamanan sa kabila na ang ating katawan ay parang mga palayok lang. Pero ang karangalan ni Kristo ay nasa kanyang sarili. Hanapin natin siya. Lalo na ngayon, napakalinaw ng gabay natin. Hindi bituin ang sinusundan natin para hanapin si Kristo. Maliligaw ka pa kapag sumunod ka sa mga bituin. Ito ang sundan natin. Hindi mo na kailangan dumaan kay Herodes. Basahin mo. Pag nakita mong sagot, sundin mo. Ikaw na magsabi kung may pananampalataya ka at may pagsisisi ka. Ganun lang kasimple. Mahirap pa ang exposition. Pero ang exhortation, madali lang. Salamat sa Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, sinabi mo, hanapin ninyo ako habang ako'y malapit. Salamat, sinabi mo, malapit ka.
Hindi dahil sa malapit kami sa iyo, sapagkat kami makasalanan at marami kaming kapintasan. Marami kaming mga bagay na mga nakatagong pagrebelde at mga pakunwari na inihaharap namin sa iyo. Gayunpaman, tinatawag mo kami palagi, paulit-ulit. Diyos, o Diyos, nawa maging kagaya ang pananampalataya namin, nakahalintulad man lang ng mga pantas na lalaki na naghanap sa Panginoon, na ang kanilang pagkakilala kay Kristo nung una ay maliit lang. Subalit sa kanilang kasiyahan na magpatuloy ay natagpuan nila ang tunay na pagsamba sa dulo. Ingatan mo na aming pananampalataya ay hindi kagaya ng pananampalataya ni Herodes at ng pananampalataya ng mga pinunong pari na alam namin kung paano mo tutuparin ang salita mo. Alam namin kung nasaan ang talata. Alam namin ang sagot. Alam namin kung anong dapat naming asahan, pero hindi ka namin hahanapin ng totoo. O Diyos, tulungan mo po kami. At sa pangangaral ngayong gabi, mag-set nawa ito ng direksyon sa amin sa loob ng isang linggong papasok. Hinahanap ka namin at matatagpuan ka namin. Malugod ka nawa, Panginoon, sa aming paghahanap sa iyo. Umaasa kami sa iyo. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po sa buhay ng mga anak mo na nandito. Sa lahat ng sumampalataya sa iyo at naghanap sa iyo, naway nakatagpo sila sa iyo sa gabing ito. Salamat sa buhay ng mga bisita namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.